At yun na nga no mga bayan, pag-usapan nga po natin na ito pong balita kung saan mga kabayan nag-iiyak na po yung mga alipores po ni Tamba dyan sa Kongreso. Mantakin mo kasi mga kabayan, tila bagay mapapalitan na. Ito pong si Tamba Luslos bilang House Speaker mga kabayan. Pero ang siste, ayaw po nilang pumayag na mapalitan si Tamba Luslos mga kabayan. Ha? Bakit po ayaw nila mapalitan? Kasi mga kabayan, alam naman po natin, yung iba dyan, nakinabang mga kabayan. Pagdating po to sa bigayan ng ayuda. Kasi kapag ikaw ay masunuring alipores ni Tamba, mukhang malaki ang bigayan ng ayuda. Mantakin mo, meron nga isang mayor dahil kampi nga po siya kay BP Inday Sara, mga kabayan, halos lumuhod po. Halos lumuhod po, mabigyan lamang po, mabigay po yung pondo sa kanila. Mabigyan lamang po sila ng ayuda para sa lugar niya. Nagmakaawa po kasi inalisan po ng ayuda Pero pag ikaw ay isang masugid na alipores si Tambay, busog-lusog ka maawa. Kaya nag-iiyak po itong mga congressman na to. Dahil nga po mapapalitan nga po, may ugong-ugong na mapapalitan po ng bagong House Speaker. At ang ipapalit daw po di umano, yung nagugustuhan po nung First Lady. Ayan. Mga away pamilya po ang nangyayari. Mukhang ginawa na pong family feud yung palasyo. Ginawang family feud ng gobyerno, mga kabayan. Ito, panoorin po natin yung report dyan ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Mga kabayan, huwag nyo nga pong kalimutang mag-subscribe kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Luminous. Ayan po. Panoorin lang po natin. Atty. Trixie, pasok po. Itong mga daming drama ngayon sa Kongreso. As you know, there have been an exchange of words between Speaker Martin Romualdez and Congressman Toby Tiangco, particularly about the speakership. At ang pinag-uusapan dito ay parang kumbaga nagkaka-finger pointing, they're playing the blame game, kasalanan daw ng mga nagtulak ng impeachment at saka yung pag-kidnap dito kay PRD. Kung kaya't ganun daw, hindi ganun kaganda ang resulta ng eleksyon. Kino-contest yan, of course, ng ibang mga kongresista. Pero ang sagot naman ni Speaker Martin Romualdez, kaya naman daw sila nag-impeach because there is a clamor. Sinagot naman ito ni Congressman Tiangco, paano may clamor? Diba? The reason pumirma yung ilang mga kongresista ay dahil nga hindi i-release, walang conditional release ng funds kung hindi sila pipirma ng impeachment complaint. Dun sa pag nagpaalala na I have to put on my anti-blue light glasses. All right. So Alright. So bilang sagot naman doon sa exchange ng mga salita or bintangan ni Congressman Toby Tiangco at ni House Speaker Martin Romualdez, humihirit po ang ibang mga kongresista at sinasabi, may super majority kami in the 20th Congress ayon sa kanila. Kaya siya daw halos lahat ng mga kapartido ni Speaker Martin Romualdez ay nanalo at pagdating po, pagbukas po ng 20th Congress ay sila pa rin daw ang mamamayagpag. Kung kaya't hindi malayong mangyari na si Speaker Martin pa rin daw ang magiging speaker sa susunod na Kongreso. Ito po ay pinabubulaanan naman ng iba, hindi ko na babanggitin kung sino yung iba na yon, na nagsasabi naman in turn na meron na, done deal na ang ini-endorso ng palasyo ay si Congressman Albi Benitez na kamag-anak naman ni First Lady Lisa Araneta. Kung matatandaan po natin, ito po ay isang family feud. Si Congressman Toby Tiangco ay ang asawa niya, ang kanyang may bahay, ay pinsan, Isa Romualdez na pinsan ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez. Speaker Martin Romualdez, pinsan namang buo ni Presidente Marcos. And in the meantime, si
supposed, alleged incoming Speaker Albi Benitez, kamag-anak naman ni First Lady Lisa Araneta. Kumbaga, ito ay family feud. Gayunpaman, sabi ni Gallows God, Martin is not cunning, he's just disgusting. Grabe kayo. But, the point when being made here is that the allegation ni Congressman Toby Tiangco with Speaker Martin Romualdez is his lack of finesse, yung lack of subtlety, yung pag-kidnap, and I use the term kidnap, no, not in the strictly legal sense, but in the sense that people appreciate what happened on March 11th. So itong mga pangyayaring ito, supposedly under the aegis of Speaker Martin Romualdez, they're not subtle. They're naked displays of power. Kumbaga, we're doing this because we can. And they put a lot of effort dito sa kanilang mga operations against the Dutertes, and very little attention is paid to the delivery of public services. Right? Yung yung hindi sumang-ayon si BBM doon sa garapal na 2025 budget ay isa din sa nagpapakita na may konti, malapit na yata magsulian ng kandila ang dalawa. So, in the meantime, di ba, pero ito naman din kasi si Presidente BBM, sa umpisa sinabi ay hindi daw siya, marami daw siyang i-veto sa 2025 budget kasi nga medyo garapal na. So, humihingi pa daw ng 250 billion ang Kongreso para maipamigay bilang ayuda. So, mayroon namang, pero when it came down to it, hindi na veto ni Presidenteng buong buo yung 250 billion na yon. Instead, parang 20 billion lang, di ko maalala na kung exactly magkano, pero kukunti na lang ang vinito ng presidente. Kumbaga, para makapag-veto lang dahil sinabi niya mag-veto siya. So madaling sabi, hindi na naman niya nasunod yung kanyang in-announce na ay mag-veto, maraming i-veto, uulan daw ng veto dun sa 2025 budget. Ngayon, bakit significant ito? Kasi ang pagkakaintindi natin doon sa kwento ni Congressman Toby Tiangco ay ayaw ng presidente ng impeachment kung kaya't gusto niya mag-veto para maharang yung posibleng gamiting pondo para doon. Naituloy pa rin. Weak nga Hindi niya naman nasalag lahat. So ngayon, na matindi ang ugong na hindi na si Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress, milagro. Yung mga perceived na chuwariwap niya, o yung mga perceived na kanyang faithful and loyal lieutenants dito sa Kongreso, ay sila naman ngayon ay nagpo-project. Ay, marami kami, malakas kami sa 20th Congress pagka nagkabotohan, mananalo pa rin si Speaker Martin, and so on. Wala daw yan So, madrama sila ngayon. Pero none of them are talking about whether or not they're going to win the impeachment proceedings. In the meantime, doon naman sa panig ni VP Inday, wala naman sumasagot dun sa kanyang dare. Gusto ko matuloy yung impeachment. I want the bloodbath. I want the bloodbath. Okay. Parang ayaw yata siyang pagbigyan. So in the meantime naman, may nagsasabi, may humihirit na in addition, laban kay Congressman Toby Tiangco, masyado daw niyang inatupag yung pagpoprotekta kay Senate President Cheese Escudero, imbis na mangampanya ng maayos, kung kaya't dismal ang showing pagdating dito sa Senate slate ng alyansa. Sabi ni Guillermo, alam nila na mali ang direksyon at mali ang ginagawa. Ngayon, nagsasalita kayo. Ngayon, nasaan ang paninindigan nyo? Halimbawa, si Gomez, nagsisimula pa lang, nagsalita na at hindi nabigyan ng budget, nanindigan, huli na ang lahat. Yuki says, I think palabas lang sinasabi ni Toby Tiangco para linisin si BBM, yung ginawa pa lang kay PRD, sobra na Yeah, but ganito yun I'm not saying that, that Congressman Toby is correct. Pero it's the first time that somebody, and ako, I'm applauding him kasi it's the first time that somebody from Congress actually said something against Speaker Martin Romualdez. Somebody from Congress who is perceived to be on the side of the Marcoses and Romualdezes is taking a shot
at Speaker Martin Romualdez. Normally, walang bumibira dyan, maliban lang kay VP Inday, her family, and so on, and the non-political allies ang nakakapag-criticize dito kay Speaker Martin Romualdez and get away with it. Aba ngayon, yung pagsasalita ni Congressman Toby is something that I would like to, kasi bihira naman mangyari yan. So, and yes, I know he's doing damage control. Of course, he's doing damage control, but that's not my point. The point, kasi you guys, you don't really want to take the win, ano? Ayan na naman kayo. This is a popcorn moment. Bakit nyo dinidepensahan si Martin? Ha? Sasabihin nyo, damage control lang naman si Tiangco eh. He's taking a shot at Martin. Pwede ba? Stand back and let him do it. Why do you have to defend Speaker Martin Romualdez? Ha? Buti nga somebody is blaming him. Buti nga somebody of the stature of Congressman Toby Tiangco is taking a shot at Speaker Martin Romualdez. Nang sa gayon, hindi na siya speaker in the next Congress. Because I don't really think that the Philippines can take the kind of spending that Congress has been doing under Martin Romualdez. Sabi ni Ma'am Susan, I appreciate the win, just wishing there were more. Can't you just take it muna? Kasi, of course, we want more. Who doesn't want more? Ayoko nga andyan si BBM eh. But, why do you have to defend? Because you don't appreciate that there isn't any more. Parang, dahil nakukulangan kayo, ididepensahan niyo si Speaker Martin. Does he really deserve your defense? Because that's what inadvertently is happening. Sabihin niyo, kulang. In the process, dinidepensahan niyo si Martin. Dinidepensahan niyo ba talaga? Kasi ako, na-appreciate ko rin. Ito, sabi ni My Sexy Beast. Toby made BBM look like a liar, a weak leader, or even both. Yes, and I appreciate that too. Ang layo naman ito. Di ba di na daw pwede ma-impeach si Sara and one time lang daw pwede ma-impeach? Why? Who's talking about the second impeachment for the VP? Wala namang ganun eh. Sabi ni Gallows God, Toby isn't doing their family any favors either. He's really just admitting to all that bribery and corruption in Congress. That's why. Bakit kayo nagagalit sa kanya? Nilalabas na, he's letting all the trash out. He's hanging the dirty laundry out in public. And ako, I am so happy for this. I need more popcorn. Tuwa ko lang. Sabi ni Attorney Bill, Toby versus Tambi, magandang laban to at ang mananalo ay si Pulong. That's what I mean. Diba? In the meantime, habang nag-aaway yung dalawang malaking elepante, ang maghahari yung daga or yung matalinong maliit na animal. Ako, I can't choose which side eh. Parang I'm so completely torn. I'm just going to sit back and eat the popcorn. Sabi ni Sir Jose, napatunayan lang ngayon, naggarap pa lang ayuda ni Martin, napatunayan, nagalaw niya yan. At pinambayad lang sa mga pumirma sa impeachment. There you go! Yung kakadaldal is Congressman Toby Tiangco, ang dami natin natutunan. So, huwag niyong ismolin. Bakit niyo ini-ismol? Masaya ko lang kung ano-ano. I want him to say more. Sabi ni Nib, in short, panic mode na sila. Sabog na sila, kalat-kalat na, kanya-kanyang talon na ng paglubog ng bangka at ang langoy nila ay papunta kay VP Inday. Sabi ni Gallows God, I would love to see Kong Pulong get the speakership. Attorney, interesting to see whether he'll get the numbers. Or even the minority. Because sa totoo lang, in the 19th Congress, they marginalized him so much
walang budget ang Davao, pero wala kang maririnig na reklamo, he did not give them the satisfaction. Sabi ni Kaden, that's good. Toby versus Tambi. That means they don't have unity and that's exciting. Exactly. And this time, hindi tayo kasama dun sa laban. Sila yung nag-aaway. This is one of those few times na spectator sport tayo. Nanonood lang tayo, totoo naman. Sabi ni Ian Pamplona, Toby is just confirming our intuition. Dati, the confirmation is crucial. Sabi ni Rod Stringer, politics is dirty. There's a time to connive and a time to oppose and a time to let both enemies destroy each other. I love it. Sila yun eh. Sila yung nag-aaway. Di yan saya. Yeah. Stinkfish, sorry. Kasuhan na sa ombudsman lahat ng pumirma sa impeachment. Ha? For what? Hindi naman po krimen yung pumirma ng impeachment. Sabi ni I am Leo, yes, let's keep them to do the dog show between those camps. Panoorin lang natin sila, basta tayo, watch lang. Well, pwede, we can take pot shots at them. Pwede minsan-minsan, yay, nakatama siya. Ikaw naman. Sabi ni Fudge, Toby did not sign the late CJ Corona's impeachment articles as well. And he even testified in defense of the late CJ during the Senate trial. So parang in a way, lesser evil than MR. Oh, I didn't know this. Sabi ni Francis, the whole point here, in a sense, Toby Tiangco confessed na ang kampo ni BBM na merong nangyayaring korupsyon sa pamamagitan ni Romualdez. Now, ang tanong, hindi ba nakinabang si BBM sa mga bilyones? For sure he did. So, isisi na lang muna lahat kay Romualdez. Kumbaga, we get rid of one opponent at a time. For the moment. Ang elections, yun yung time when you can get rid of a lot of them. Eh. Sabi ni John, is there any legal course of action for those congressmen who signed because of a conditional release? This is a matter of evidence. So technically, yes, if it is a bribe, if you can consider it a bribe, I'm not sure it is, ha? Kasi we don't know what they use the money for. But if it is proven that they use the money for personal gain and so on, and this is not a tit for tat that Congress normally does and legally does. So it depends. Sabi ni Sam Keys, nakakasira ng gabi yung background mo. So anong gusto mong gawin ko? Ha? Ang dami niyong reklamo. Totoo lang. Bakit ako ang pinagbabayad ninyo dahil ayaw mo dun sa isang tao? Sabi ni Ma'am Karen, I dare Tamba to take Toby to the Committee on Ethics sa mga criticism against him. All for the power of the purse at persecution sa mga vloggers at mga Dutertes, tinalo pa ang linta sa pagkapit. Sabi ni Sam, oh, I just thought it was funny. Oh. Okay. Not sure if his face is funny at all. Actually, ako kasi hindi ako
physical. I rarely take pot shots at physical looks or appearances. Pero at what they do, yun talaga kasi yung pruweba. Teka, papatulan ko to, wag nyo kong pipigilan. Sabi ni SNC, Lola, tulog na. Well, number one, I am a Lola, but I'm not your Lola. You don't get to call me that. Number one. Number two, papasok ka sa live ko, tapos patutulugin mo ako. Pumunta ka sa ibang live. If you cannot stand people talking because you disagree with our opinions, you have no right to come in and say things like that. It makes you look stupid, sa totoo lang. So, for your own protection and for your own peace of mind, and so that you won't look so bad to everybody else who is half intelligent, then, try to think of something witty. Sabi ni Felix, good evening, kumukulo ko dugo ko pag nakikita ko yung buhayang tambi na yan. So, we'll see you tomorrow then. Sabi ni Pelagic, sinong senador ang may hawak ng Blue Ribbon Committee? Currently, sa daming hearing, parang di nakikita yung Blue Ribbon. Seryoso bang tanong yan? Kasi nag-google po yan. Sabi ni Paolo, I feel like the speaker is sailing his own ship. I agree, he's doing that. He doesn't care kung ano mangyari sa pinsan niyang si BBM, basta sa kanya panalo siya parati sa Leyte. Hopefully, may taong babangga sa buhay niya na yan sa Leyte by year 2028, tapos di na iboto forever. But I think last term na niya ngayon. Di ba saan ka ba naman nakakita ng ganyan Congress? Kung di ka naman matatawa talaga, di ba? Di ba, saan ka makakita ng ganyan? Only in the Philippines po yan. Ganyan po ang mga politiko sa Pilipinas, mga kabayan. Una muna ang sarili bago ang bayan. Kailan ba tayo matututo, ha? Hanggang ngayon may mga engot pa rin bumuboto. Mantakin mo. Yung sa ibang lugar, katulad yan, wala na po yung anak ni Satanas. Wala na po yung anak ni Satanas na si Abante. Pero nanalo pa rin po si Chua. Diyos ko po, mga kabayan, di po ba? Wala na nga po yung mga wala na po sila pangalan po nito, sila Paduano, sila Abante, yung mga talunan, di ba? Wala na po eh. Wala na sila Dan Fernandez, wala na po sila, pangalan po nito, yung isa dyan, si Barbers, pero yung iba, yan, si Chua, nanalo pa rin. Diyos ko po, mga kabayan, kailan ba tayo matututo? Hanggang dyan na lang po mga kabayan, at huwag nakalimutan like at subscribe sa ating channel, maging sa channel po ni Atty. Trixie Cruz na Luminous. Okay po, magandang araw. Alam.